Balitanghay. Patay po ang isang magsasaka sa Pangasinan dahil sa atake sa puso na hinihinalang dulot ng mainit na panahon. Mga kapuso, iingat po tayo ha. Mas titindi pa raw kasi ang init sa mga susunod na linggo. Sabi po ng Pag-asa. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Wala lang buhay ang lalaking ito na makita sa gitna ng maisan sa Malasiki, Pangasinan itong Lunes. Ang 65 anyos sa magsasaka, atake sa puso ay kinamatay batay sa death certificate. Hinala ng kanyang pamilya. Nangyari ito dahil sa matinding init. Naghalo-halo na yun. Yung nervyos niya, yung usok, yung init ng araw, yung init ng apoy, tsaka yung pagod niya. Sa Bacolod City, sa labasan ng classroom ng kaklase, ang ilang estudyante para mapreskuhan. Pinayagan din silang hindi muna mag-uniform. Danger level ang heat index sa Rojas City sa Capiz at Dumangas, Iloilo. Ganon din sa Dagupan City sa Pangasinan at Tuguegarao City sa Cagayan. Delikado yan at posible magdulot ng heat cramps o heat exhaustion. Pwede rin mauwi sa heat stroke. Ang alinsahang yan, kumbaga sa kanta, ay intro pa lang ayon sa Pag-asa. Asahan po natin sa mga susunod na mga araw at linggo, lalong-lalo na po kung tuluyang maglalaho yung ating amihan, ay maaaring makakaranas na tayo ng medyo mas matindi pang temperaturang mainit and then yung mataas na damang alinsangan. Ayon sa Pag-asa, sa pagtatapos sa Pebrero, 24 na probinsya sa Luzon ang nakaranas ng meteorological drought o tagtuyot. Hindi pa kasama dyan ang lalawigan ng Albay na nagkakabitak-bitak na rin ang ilang sakahan. Ayon sa National Irrigation Office doon, ginagawa na ng paraan para hindi tuluyang masira ang 250 hektaryang palayan. Ayon sa NDRMC, may 1 bilyong piso na ang halaga ng pinsalang dulot ng El Nino sa agrikultura. Sa Pangasinan, apektado hindi lang ang mga magsasaka ng palay, kundi pati ilang gulay gaya ng okra. Pagka mainit ang panahon kasi sir, imbis na maganda yung maganda yung paglaki, naapektuhan, naninilaw, tsaka yung puno tumitigas. Natutuyo rin ang ilang palaisdaan, kaya apektado ang paglaki ng mga bangus. Sa pilitan na nag-ani ang ilan para hindi malugi. Ang National Irrigation Administration, nanindigang napaghandaan nila ang epekto ng El Nino. Kabilang daw dyan ang crop diversification o pagtatanim ng mga hindi matakaw sa tubig at pagpapalit ng timing ng pagtatanim. March, magla-launch po kami ng 40,000 hectares doon sa aming contract farming. Sinasabi natin El Nino, di ba? Pinapakita lamang po namin na kahit may El Nino, kung meron tayong patubig, ay pwede ho tayong magtanim ng palay. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kinalampag ng ilang grupo ang Department of Agriculture kaugnay po sa pagtugon nito sa El Nino. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Connie, bitbit ang kani-kanilang mga placard sumugod sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City ang iba't ibang mga grupo. Ito ay para kalampagin ang pamahalaan sa umunoy kakulangan ng aksyon sa pagtugon sa El Nino, gayon din ang tumataas na inflation rate. Isinagawa ang protesta kasabay ng pagdiriwang ng National Women's Month kung saan kasama sa mga lumahok ang grupo ng mga kababaihan, mga magsasaka at mga mangingisda. Sigaw nila, presyo ng bigas ibaba at tunay na reforma sa lupa ipaglaban. Patuloy kasi mano ang hirap na dinaranas ng mga magsasaka dahil sa mga pananim na napinsala dala ng matinding tagtuyot. Gamit ang datos ng NDRMC, kanilang sinabi na mahigit 1 billion pesos na ang pinsala ng El Nino pagdating sa sektor ng agrikultura at pinangangambahang tumas pa ito. Anila, kulang ang suporta ng administrasyon sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino dahil limitado sa pautang at 5,000 pesos na ayuda lamang ang kanilang pinagkakaloob. Maliban dito ay wala umanong maayos na irrigation service sa mga sakahan. Git pa ng mga nagkilos protesta, pangakong napako ang 20 pesos per kilo na bigas na pangako ng Pangulong Marcos Jr. dahil sa halip na mapababa ay nanatiling mataas ang bentahan nito. Naging highlight naman ng protesta ang pagdadala nila ng lupa kung saan nilatag nila ang kanilang mga issues sa kalsada, katabi ang mukha ng Pangulo at ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
Connie? Mark, meron bang taga-DA na humarap sa mga realista para sagutin yung mga sinasabi nilang kakulangan daw ng aksyon sa pagtugon sa epekto ng El Nino? Connie, walang opisyal ng Department of Agriculture ang humarap, pero magkagayon man, bago pa man isagawa ang kilos protesta na ito, ang DA ay naglatag na sila ng mga hakbang sa kung paano matutulungan yung mga magsasaka at mangingisda. Sinabi noon ni Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa na naglaan ng pamahalaan ng pondo para sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino. Nakahandaan nila ang pamahalaan na magbigay ng credit at insurance assistance. Meron sila noon na nabanggit na 500 million pesos na credit assistance at nasa 1.8 billion pesos na pondo naman para sa insurance claims. Maliban dito, una na rin sinabi ng DA na pinapaspasan na nila ang pamamahagi ng 5,000 pesos na tulong pinansyal para sa mga magsasaka. Maraming salamat, Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mga kapuso, nadagdagan pa ang lugar sa bansa na nagdeklara ng state of calamity dahil sa hindi magandang epekto ng El Nino. Pinakahuli po riyan ang Zamboanga City. Batay yan sa deklarasyon ng Zamboanga City Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa tala ng Zamboanga City Water District, bumaba na sa 74 meters ang antas ng tubig sa Pasunangka Water Treatment Plant. Critically below normal na raw ito. Ang nasabing water plant ang nagsusupply ng tubig sa East Coast at Central Business District sa lugar. Dagdag ng ZCWD, 51 barangay na ang nagsimulang makaranas ng water rationing. May mga nakahandang water tanker naman daw ang ZCWD at ang Zamboanga City DRRMC para mag-supply ng tubig sa mga mangangailangang barangay. Bukod sa Zamboanga City, una nang nagdeklara ng state of calamity ang bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro dahil pa rin sa epekto ng El Nino. Mga kapuso, bumubuelo pa lamang po ang tumitinding init ng panahon. Kasi ayon po sa Pag-asa, ngayong Huwebes, posible daw umakyat sa 43 degrees Celsius ang heat index dyan sa Roja sa Capiz. 42 degrees Celsius po sa Iloilo City, habang 41 degrees Celsius naman sa Catbalogan, Samar, Tacloban, Leyte, Borongan, Eastern Samar, Maasin, Southern Leyte, Zamboanga City at sa Cotabato City. Posible pong umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index ngayong araw dito sa Quezon City. Ang ganyang katinding alinsangan po ay may mataas ng banta ng heat cramps o yung heat exhaustion na tinatawag sa ilan po nating mga kapuso. Posible rin po ang heat stroke, kaya dalasan ang pag-inom ng tubig at iwasan ang pagbilad sa arawan. Magkasunod na lindol ang yumanig sa Davao Oriental kaninang madaling araw. Ang una na itala pasado alas 4 ng umaga, may lakas na magnitude 5. Ayon sa PHIVOLCS, naitala ang epicenter nito 70 kilometers sa hilagang silangan ng Baganga, Davao Oriental. Intensity 3 ang naitalang pagyanig sa bayan naman ng Lingig sa Surigao del Sur, habang Intensity 2 sa bayan ng Bislig. Wala namang inaasahang pinsala pero maghanda raw sa posibleng aftershock. Nasundan ito ng magnitude 4.8 na lindol pasado alas 5 ng umaga. Sabi ng PHIVOLCS, walang inaasahang pinsala at aftershocks sa ikalawang pagyanig. Nauubusan na raw ang Pilipinas ng resupply ship na ipapadala sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sinabi yan ni AFP Western Command Vice Admiral Carlos na kabilang sa mga sugatan sa pag-water cannon ng China Coast Guard kamakalawa sa resupply ship na Onaiza May 4. Balitang hatid ni Joseph Morong. Habang nasa resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, hinarap ng mga sakay ng Onaiza May 4 ang pambobomba ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard. Kung dati pahapyaw lamang ang pambobomba ng tubig ng China, direktang tinamaan ang salamin ng bintana ng barko ng Pilipinas. Nasugatan sa nabasag na salamin ng 4 na tauhan ng Onaiza May 4. Nasugatan din sa kamay si AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos na sakay mismo ng winotter cannon na barko. Sa drone shot ng PCG, kitang-kita ang pagtama ng tubig sa ating barko. You must off your curve and leave immediately. Mike 201, this is 4407. We are attending a wounded personnel inflicted by your vessel. Para gamutin ang mga sugatan, nagpadala ang BRP Sindangan ng medical team na binantayan naman ng China Coast Guard. Bago yan,
Dumikit hanggang sa kumaskas ang China Coast Guard vessel sa BRP Sindangan. Kung hindi naging maagap yung ating Coast Guard sa paglalagay ng fender dito sa gilid ng BRP Sindangan, ay baka mas malala pa yung nangyari doon sa pagsalpok nitong China Coast Guard 21555 dito sa BRP Sindangan sa tangkang paghaharang ng mga UM resupply ships natin papunta sa Ayungin Shoal. The Philippine Coast Guard personnel are really doing so much effort to prevent the collision. The Chinese Coast Guard personnel are just standing there and taking video. Perhaps that it was deliberate on their part. Nakalusot naman ang Unay sa May 1 at nakapag-supply sa BRP Sierra Madre. Ineskorta naman ang BRP Gregorio del Pilar ang Unay sa May 4 at BRP Sindangan pabalik ng Palawan. Wala naman ako napansin na intention to sink, just to disable. Kasi ang target nila is the bridge and the smokestack para maano yung engine natin. Sabi ni Pangulong Marcos, hindi pa ito dahilan para gamitin ang Mutual Defense Treaty sa Amerika. We continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous action. I think that we cannot view this in any way but in the most serious way. Sabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na si Mao Ning, Pilipinas ang muling sumira sa anilay pangako nito sa China at Pilipinas daw ang gumagawa ng gulo. Ayon naman sa DFA, wala raw kasunduan na pinasok ang Pilipinas sa China tungkol sa Ayungin. The Philippines has not entered into any agreement. I repeat, the Philippines has not entered into any agreement abandoning its sovereign rights and jurisdiction over its EEZ and continental shelf, including in the vicinity of the Ayungin Shoal. That has not been supported by any shred of credible evidence, sirang plaka. Paulit-ulit. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kuha yan sa bahagi ng National Road sa Barangay Banaba sa Padre Garcia, Batangas. Palabas sa isang subdivision ang lalaking senior citizen na tatawid sana sa kabilang kalsada nang biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo at nasalpok ang biktima. Sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng biktima at ang motorcycle rider. Dead on arrival sa ospital ang biktimang senior citizen. Nagpapagaling naman ang rider dahil sa mga tinamong sugat. Paliwanag ng rider na bigla raw siya sa biglang pagtawid ng lalaki. Naiuwi na ang labi ng biktima sa kanilang bahay sa Mauban, Quezon. Ayon sa pulisya, nagkausap na ang mga kaanak ng biktima at ang driver ng motorsiklo. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at ang nakabanggang rider. Arestado at sinibak sa pwesto ang 3 pulis na sangkot umano sa pagnanakaw sa Cavite. Sa Camarines Sur naman, isang sanggol ang inabandona sa simbahan. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa kuha ng CCTV sa labas ng isang simbahan sa Pili, Camarines Sur, makikita ang pagdating ng isang sasakyan na unang bumaba ang isang lalaki hanggang bumaba na rin sa sasakyan ng isang babae na may dalang sanggol. Pumasok sila sa simbahan. Maya-maya naglakad patungo sa gilid na bahagi ng simbahan ng babae habang bitbit pa rin ang sanggol. Pero nang makita uli siya sa CCTV, wala na ang sanggol. Nadiskubre ng mga tauhan ng simbahan ng sanggol na umiiyak sa kumpisalan. Dinala siya sa Rural Health Unit para ipa-check up at pagkatapos ay turn over sa Municipal Social Welfare and Development. Mais naman daw ang kalagayan ng sanggol. Sinusubukan pa ng pulisya na maghanap ng mas malinaw na CCTV footage para matukoy kung sino ang dalawang nag-iwan sa sanggol. Sa CCTV footage na yan, makikita ang isang puting van sa Kawit, Cavite. Sakay pala nito ang mga sangkot sa pagnanakaw sa 2 bahay na pagmamayari ng mga dayuhan noong February 13. Sa investigasyon, napag-alaman na kabilang sa mga sospek, 3 pulis. Mayroon din silang kasabwat umano na 6 na sibilyan. Tinangay nila ang ilang mahalagang gamit tulad ng pera, cellphone, ilang dokumento at baril. Sinampahan ng mga sospek ng reklamong robbery in bond. Sinibak na rin sa pwesto ang 3 pulis. Magkakaroon din ng parallel administrative investigation ang Regional Investigation and Detective Management Division sa mga pulis. Walang pahayag ang mga inaresto. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Thursday mga mare at pare!
Hindi na makapaghintay pa ang English singer-songwriter na si Callum Scott na makasama muli ang Pinoy fans. Yan ang pag-amin sa akin ni Callum ngayong balik Pilipinas siya para mag-perform sa Manila leg ng concert ni Ed Sheeran sa Sabado. Iba raw talaga ang warm welcome at passion sa music ng mga Pinoy. Kaya marami siyang inihandang kanta na tiyak niyang magugustuhan ng fans. 2022 huling nag-concert sa bansa si Callum. Special guest din sa concert ni Ed, ang multi-awarded Pinoy Pope Fact Collective na band na Ben and Ben. Isa raw itong surreal experience. Kung dati gumagawa lang sila ng cover, ngayon makakasama na nila sa iisang stage ang kanilang idolo. Grabing privilege tsaka honor kasi we're just doing what we love. We have our fans liwanag to think. Coming here to perform with Ed Sheeran on Saturday is just going to be the most magical thing, to perform for tens of thousands of people. What a dream, you know? Mga kapuso, halos walang naitalang ulan sa bansa nitong nakalipas na ilang araw. Base yan sa datos ng Pag-asa mula March 1 hanggang March 5. Walang namamatang sama ng panahon o low pressure area sa loob man o labas ng Philippine Area of Responsibility. Easterlies ang patuloy na makaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong Huwebes, halos buong bansa kasama ang Metro Manila ang magkakaroon ng maayos na panahon at mababang tsansa ng ulan base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Kung uulanin naman ang ilang lugar, light to moderate lang ito o moderate rains lamang ito. Dahil din sa kakulangan sa ulan, kaya patuloy ang pagbuba ng tubig sa maraming dam dito sa Luzon, kabilang ang Angat, Lamesa, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoirs. Bagya namang tumaas ang water level sa Ipo habang walang pagbabago sa Amboklao Reservoir. Tipid-tipid po tayo sa paggamit ng tubig mga kapuso. Eto na sa mga mamamalengke po dyan. Ako, tumaas po ang presyo ng karneng baboy sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Sa Marikina Market, halimbawa, 300 pesos po ang kada kilo ng pige, pork chop at ribs. 380 pesos per kilo naman ang liempo. Base naman po sa price monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 290 pesos hanggang 370 pesos ang kada kilo ng pork kasim. 340 pesos hanggang 420 pesos per kilo naman ang presyo ng liempo. Dahil dito lumilipat daw sa mas murang alternatibong ilang mamimili, gaya ng manok, ayon kay United Broiler Raisers Association Chairman Bong Insyong. Nagtataka po ang ilang hog farmers at nagtitinda ng karneng baboy sa pagtaas ng presyo, gayong wala naman daw paggalaw sa farm gate price nito. Linawin natin yan, nakasalang sa Balitang Hali ang Vice Chairperson ng House Committee on Agriculture and Food at Chairman ng Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated, si Ginoong Nicanor Briones. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang umaga, Rapi, at magandang umaga sa lahat ng mga tagus-baybay. Si Connie po ito at magandang umaga po sa inyo rin. At tanong lang po namin, magandang umaga, Connie. Opo, bakit po ba kaya tumaas ang presyo po ng baboy? No? Sabi nga, wala naman daw gumalaw naman sa presyo sa farm gate. Hindi, pagka tinignan natin yung farm gate price dito sa Luzon, talagang naglalaro na sa 210 hanggang 220 pesos per kilo. So kung yan ang pagbabasihan natin, let's say kung 215 plus 120, 335 lamang kasim. At maaaring umabot niya ng 350 to 380 ang liempo. So sa Luzon, dito sa Luzon, mataas ang presyo ng farm gate price. Ganon din sa Visayas and Mindanao, naglalaro na rin sa mahigit 200 pesos. So yung galing sa dati, Iloilo, Cebu, Mindanao, hindi na nakakarating dito sa Luzon. Okay, pero saan ho kaya nagkakaproblema, sir? No? Bakit kaya tumataas daw ang presyo ng baboy? Meron din hong nagsasabi, baka supply naman ang problema. Hindi, bagamat ang aming mga input sa feed na pinakakain namin sa baboy,
nag-stable naman. Pero maraming tumaas ay mga gasolina, krudo, ang pagta-transport ng ating baboy. At sa tingin ko rin, mag-i-steady ngayon dahil mahal na araw Maka-after pa ng mahal na araw, maaring lumakas uli ang consumption. So, yun, posibleng baka tumaas. Pero kung titingnan natin yung farm gate price, compare nung December, mas mataas talaga ngayon. Ang aking nakikita dyan ay kahit napakarami ng stock na imported sa mga cold storages, ay mukhang kung sa yung nangangailangan ng imported, ay napuno na. So yung nangangailangan naman ng mga lokal at ang gusto ay sariwa na binibili sa palengke, dahil marami yung, let's say, tinamahan yung Mindoro, ng ASF, so may posibilidad na yun ang naging epekto. Kaya medyo tumataas ang presyo ng farm gate price at ng karneng baboy sa palengke ngayon. Opo, nabanggit niyo po yung Quaresma, hindi ho ba dapat bumababa yung konsumo sa mga ganitong panahon? Kapag bumaba yung konsumo, hindi ho ba bababa yung demand, bababa yung presyo? Bakit ho kaya tumaas? Ganun ba kalaki yung mga incidental? Pag ganitong Quaresma, dapat medyo bumababa ang konsumo. Pero yung pagtaas, itong nag-start na yan, February pa lang parang kung saan, naging steady lang. Naging steady lang yung presyo natin sa farm. Okay, well, abangan po natin ito. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Ay, maraming salamat, Rafi and Tony. Mabuhay kayo. Si Ginoong Nicanor Briones, Chairman ng Pork Producers Federation of the Philippines, Incorporated. Matapos pagbabarilin ang isang hindi pa nakikilalang motorcycle rider sa Maynila. Nahulikam ang gunman na nakaangkas sa isa pang motorsiklo. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Dead on the spot ang lalaking ito matapos pagbabarilin sa Yuseco Street sa Santa Cruz, Maynila pasado alas 12 ng hating gabi. Bago ang pamamaril, nahagi pa sa CCTV ng katabing barangay ang pagbunot ng baril ng gunman na nakaangkas din sa isang motorsiklo. After nung roving namin, nagkaroon ng wala pang 5 minuto nung pagka-stop namin galing ng barangay. May narinig na lang kaming 3 hanggang 5 putok na inaasam namin na baril nga. Nang muling ikutan ng lugar, dito na nila nakitang nakahandusay ang biktima. 5 basyo ng bala ng caliber 45 ang nakita sa crime scene. Ayon sa pulisya, nakuha nila ang cellphone ng biktima pero may tama ito ng bala. Hindi raw residente sa lugar ang biktima na hindi pa tukoy sa ngayon ng pagkakakilanlan. Ang inaasahan natin na baka yung mga constituent natin na merong CCTV, baka maingan natin sila na. Patuloy pa na inaalam ng otoridad kung sino ang nasa likod ng pamamaril at ano ang posibleng motibo. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ginawaran ng bituin ng ilang kapuso celebrities at personalities sa Eastwood City Walk of Fame. Inalaya naman ng mga bulaklak at kandila ang star ng yumaong veteran actress na si Jacqueline Jose. Narito po ang latest. Binigyan ng bituin sa 18th edition ng Eastwood City Walk of Fame ceremony sina Miss Universe Philippines 2023 Top 10 finalists at Sparkle star Michelle D. Pulang araw star Sanya Lopez, abot kamay na pangarap star Richard Yap at Sparkle Jimmy Artist Center consultant Johnny Manahan o mas kilalang si Mr. M. Pinarangalan din sina GMA Integrated News showbiz reporter Lars Santiago at DZBB anchor Joel Reyes-Obel na nag-iisang awardee sa radio category. Maging si GMA Chairman Attorney Felipe L. Gozon may bituin na rin. I am very, very proud and privileged to have this Walk of Fame sidewalk tonight. Full support sa kanila sina GMA President and CEO Gilberto Duave Jr. at Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez. Congratulations to everyone and sana maging inspiration kayo sa lahat ng tao sa industriya. Ilan pa ang kinilala sa larangan ng pelikula, teatro at musika.
Si Kuya Germs o Herman Moreno nagtatag ng Walk of Fame noong 2005 na layuning bigyang parangal ang iba't ibang personalities sa news, entertainment at iba pang larangan. Bukod sa induction ceremony, nag-alay din ng mga bulaklak at nagtirik ng kandila para sa bituin ng yumaong multi-awarded actress na si Jacqueline Jose. Katatibayan nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarili ng suspect na sakay ng motorsiklo sa Samba Bridge sa Barangay Baysa, Quezon City. Ayon sa kaanak ng biktima, bagong laya lang ang lalaki matapos makulong sa nakaraang buwan dahil sa iligal na pagsusugal. Tama ng bala sa ulo ang tinamo ng biktima. Nakita sa crime scene ang 2 basyo ng bala. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad ukol sa insidente. Mahigit 15 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakuha sa isang linggong anti-drugs operation ng mga pulis sa Caraga Region. Kabilang dyan ang cocaine na natagpuan ng 2 mangingisda na palutang-lutang sa dagat ng Tandag, Surigao del Sur. Nagkakahalaga yan ng mahigit 5 milyong piso. Sa magkahiwalay na operasyon naman sa Butuan City, sa Agusan del Norte, 3 ang inaresto dahil sa umano'y pagtutulak. Mahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang mga suspect. Iniutos ng korte sa California sa Amerika na i-unseal ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasunod dyan ang hiling ng Criminal Division ng U.S. Department of Justice na humahawak sa 43 counts ng patong-patong na kaso, kabilang ang sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy at bulk cash smuggling. Ibig sabihin, pwede nang ilagay sa red notice ng International Criminal Police Organization o Interpol si Kibuloy at iba pa niyang kapwa-akusado. Kapag nasa red notice ang isang tao, pwedeng hilingin ng isang bansa sa law enforcement unit sa buong mundo na hanapin at pansamantala siyang arestuhin. Noong February 2022, nasa wanted list ng Federal Bureau of Investigation na ng Amerika si Kibuloy. Sa isang audio recording nitong Pebrero, sinabi ni Kibuloy na nagtatago siya rito sa Pilipinas dahil may banta raw sa kanyang buhay, bunsod ng arrest warrant niya sa Amerika. Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang bagong pahayag ng kampo ni Kibuloy. Nagpaalala po ang Social Security System o SSS na meron silang programa para tulungan ang mga miyembrong hindi nakakapagbayad ng loan. Hinihikayat po ng SSS na mag-apply sa kanilang Loan Penalty Condonation Program para pagsamahin sa iisang loan ang principal at interes ng utang na past due na o hindi pa bayad. Kapag nabayaran kasi ng buo ang consolidated loan, hindi na raw sisingilin ng SSS ang mga hindi pa bayad na penalty. Pwedeng bayaran ang balanse ng hanggang 5 taon. Ang Consolidated Loan Program ay para po sa mga may short-term loan gaya po ng salary, emergency, calamity at restructured loans. Maaari pong mag-apply ang mga miyembro sa my.sss online account. Good job! Ang isa pong dalagitang Pinay swimmer matapos maka-gold sa 2024 Asian Open School Invitational Swimming Championship sa Bangkok, Thailand. Siyam na gold medal lang naman ang naiuwi ng grade 11 student na si Triza Tabamo na tubong Tarlac City. Dagdag pa ang 3 silver medals sa iba't ibang kategorya. 100 meters backstroke, 100 meters butterfly, 100 meters freestyle, at 50 meters backstroke. 6 na taong gulang pa lamang daw si Triza nang makahiligan ang swimming. Alay raw na ngayon 16-year-old swimmer ang tagumpay sa mga magulang, coaches at mga taong tumulong sa kanya na makasali sa international competition. Balik tayo sa mga balita dito sa bansa. Aprobado na po ng House Committee of the Whole ang resolution of both Houses 7 na layong amyandahan ng ilang economic provisions sa konstitusyon. Sa ilalim niyan, luluwagan ang foreign ownership sa advertising, edukasyon at public utilities tulad po ng kuryente at tubig. Tutol ang ilang kongresista dahil hindi raw RBH7 ang solusyon sa mga pangunahing problema sa bansa. Ngunit mas maraming pabor na maipasa na ang resolusyon. Sa susunod na linggo, inaasahang isasalang sa ikalawang pagbasa ang RBH7. Target ng Kamara na maaprubahan ito bago mag-Holy Week break ang Kongreso sa March 23. Ang counterpart naman itong
resolution of both houses number 6 nakabinbin pa rin sa komite ng Senado. Aminado si Senate President Juan Miguel Zubiri, malaking challenge o hamon ang pagkuha ng sapat na boto dahil maraming senador daw ang tutol sa charter change. Mabibilis na balita po tayo. Patay ang isang babaeng 74 na taong gulang matapos mahagip ng truck sa Virac, Catanduanes. Base sa investigasyon, hindi umano napansin ng driver ang naglalakad na senior citizen nang iabante niya ang truck. Nahagip ang biktima dahilan para matumba siya at mabagok ang ulo. Hawak na ng mga pulis ang driver ng truck. Wala siyang pahayag. Isang batang 9 na taong gulang naman sa Mlangco, Tabato ang namatay rin matapos mabagsakan ng steel gate. Ayon sa ina ng bata, nasa labas ang kanyang anak nang marinig niya ang kalabog. Bumagsak na pala ang kanilang steel gate at tumama ito sa bata. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga magulang ng bata. Ilang Kapuso stars ang nagbigay pugay sa yumaong si Jacqueline Jose. Kabilang dyan si Black Rider star Rulong Madrid na nakasama ni Jacqueline sa ilang proyekto sa Kapuso Network. Hinahangaan niya raw ang husay ni Jacqueline sa kanyang craft. Masarap daw sa pakiramdam kapag napupuri siya ni Jacqueline noon. Nagbigay rin ng tribute si Barbie Forteza kay Jacqueline. Hindi niya raw makakalimutan na makatrabaho sa That's My Amboy si Jacqueline, pati na ang energy ng veteran actress sa set. Inalala rin ni Aegis Multimedia star Alden Richards si Jacqueline bilang isang ina at katrabaho. Nagkasama sina Alden at Jacqueline sa The World Between Us at Mundo Mo'y Akin. It was very heartbreaking. Felt like I lost a mom. The relationship I have with Miss Jacqueline Jose, my Tita Jane, parang goes beyond, you know, the showbiz industry. Very nanay po siya at napakagaan niyang katrabaho. Nagulat ako kasi sa mga eksena namin dahil nga comedy siya. Ang dami niyang mga ad-lib na talagang hindi ko napigilang tumawa. Ang dami po niyang mga advice sa akin, mga tips sa akin para magtagal sa industriyang to. At siya yung, syempre bilang Tita Jane, di ba, parang alam natin kung gaano siya kagaling na actress. So manggaling sa kanya yung mga papuri, parang ang sarap po sa puso. Tag-init is waving na mga kapuso, kaya ingat po tayo ha sa mga posibleng epekto niyan sa ating kalusugan. Sabi nga ng Pag-asa, ilalo pang iinit ang panahon sa mga susunod na araw, kaya alamin na natin ang kontra-init tips ng netizens. Ang sabi ni Mark Antonio, iwasan ang pagkain ng sobra, pati yung mga nakakataas daw ng presyon at lagi rin daw uminom syempre ng tubig at maligo na rin. Si Reginald Taberao naman, kasama sasamantalahin daw ang mainit na panahon para matuyo agad yung mga isinampay niyang damit. O, diba? Positive. O, diba? Oo nga, at least. No? Si Gemma Villesas naman, maliligo sa dagat o kaya ay gagala sa mall para magpalamig. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. At kung may mga nais din po kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na lamang sa aming Facebook page ng Balitang Hali. Samantala, pabor si Pangulong Bongbong Marcos na magkaroon po ng taunang joint military exercises ang Pilipinas at Australia. Malaking tulong daw ito sa pagpapaigting ng seguridad ng ating bansa. Balitang hatid ni Ian Cruz. Ang pagkakaroon ng taunang joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australia ay isang bagay na pwedeng pag-aralan. At para kay Pangulong Bongbong Marcos, nakadepende yan sa sitwasyon sa West Philippine Sea. The scheduling of this is really will really depend upon the situation in the West Philippine Sea, whether or not the threat levels and the tension levels are increasing or decreasing. Naniniwala ang Pangulo na maraming magiging benepisyo ang bansa kung matutuloy ang joint exercises na ito. Noong isang taon lamang, nasa Pilipinas sa mga tropang Australiano para sa Exercise Alon na bahagi ng Indo-Pacific Endeavour ng Australia. Dumating din sa bansa noon ang HMAS Canberra, ang dambuhalang warship ng Australia. This will benefit the Philippines because we
are conducting these exercises so that we are able to work together with our foreign partners. And when I say work together, it is not only for defense and security, it is also for disaster preparedness, disaster assistance that they might bring. Should there be a disaster such as Yolanda or Odette once again in the Philippines. Ang pahayag ng Pangulo ay nilabas bago siya tumulak pabalik ng Maynila matapos dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit dito sa Melbourne. Sa mismong summit at kahit sa sidelines ito, tuwing magsasalita ang Pangulo, iginigiit na hindi pababayaan ang kahit isang pulgadang teritoryo ng Pilipinas. Hiningi rin ang pananaw ng Pangulo kung susuporta ba ang Pilipinas na isama na sa ASEAN ng Australia, gaya ng sinabi ng isang leader ng regional bloc. I cannot see why that would not be a good idea. Australia has already been a very active part of ASEAN. And for all intents and purposes, really, in all but name, they are already members of ASEAN. Yes, I think they would be very welcome to join ASEAN. Habang nasa Melbourne, napag-usapan din daw ng Pilipinas at Australia ang ukol sa status ng Visiting Forces Agreement. Tinitingnan ba ito ng maigi ngayon sa gitna ng geopolitical tension sa ating rehiyon? Dalawa lang ang bansa na meron tayong Visiting Forces Agreement, ang US at saka ang Australia. Kaya't patuloy lang ang ating agreement sa kanila at patuloy lang ang ating usapan at siguro pagka may nangyari o may kailangan palitan, saka natin babaguhin. Samantala, nagbigay din ng reaksyon ng Pangulo ukol sa suspensyon ng mahigit 100 opisyal ng National Food Authority na anya ay bahagi ng eksaminasyon sa mga pamamaraan ng ahensya at hindi lamang ukol sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng bigas. The situation actually just not only involve the anomalous sale of NFA rice. It also is an examination of some of the procedures within the NFA that were undertaken without board approval, without the proper discussion within the NFA and with the DA and with the rest of the cabinet. Mula rito sa Melbourne, Australia, Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balik bansa na si Pangulong Bongbong Marcos matapos dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit sa Australia. Dumiretso kaninang hating gabi ang convoy ng Pangulo sa St. Luke's Hospital sa Taguig mula sa Villamor Air Base sa Pasay. Makalipas ang mahigit 15 minuto, nakitang umalis na ang convoy sa ospital. Nitong Martes, sinabi ni Senadora Amy Marcos na dinala sa ospital ang kanilang inang si dating First Lady Imelda Marcos dahil sa sintomas ng pneumonia. Huli ka, mangrambulan ng ilang gwardiya at tricycle driver sa harap ng isang mall sa Zamboanga City. Ang isa sa mga sangkot, nanutok ng bolo sa ilang saksi. Sinipa niya rin ang isang barikada. Base sa inisyal na investigasyon ng pulisya tungkol sa pagparada ng mga tricycle sa labas ng mall ang ugat ng away. Naalarma ang mga opisyal ng lungsod sa nagdala ng bolo kaya ipinatawag nila ang mga leader ng Tricycle Association sa lugar para hindi na maulit ang insidente. Sinusubukan pang kunin ng panig ng pamunuan ng mall. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang mga sangkot na security guard. Pinaghahanap pa ang iba pang kasali sa rumble. Samantala, nagsimula na po ang investigasyon ng Kamara kaugnay sa irregular na umanong pagbibenta ng NFA rice. At may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Kung sinabi ni NFA Assistant Administrator Lemuel Pagayunan dito sa pagdinig ng House Committee on Food and Agriculture na ibinenta sa mga trader ang NFA rice kahit na hindi pa ito deteriorating at fit pa for human consumption. Hindi rin daw ito dumaan sa bidding o sa NFA Governing Board. Lahat anya ng volume sales ay kailangan munang aprobahan ng NFA Council kung saan nakasaad kung magkano ipapabid ang bigas dahil maaari itong magamit at ibenta bilang commercial rice sa halip na para sana sa mga targeted beneficiaries. Kung ibebenta man, hindi rin daw dapat sa halagang 25 pesos per kilo dahil kailangan pa itong ihambing sa presyo sa mga pamilihan. Ayon naman sa suspendidong NFA Administrator na si Roderico Bioco, 3 buwan matapos magiling ang bigas, nagde-deteriorate na ang stock kaya kailangan ng ibenta bago pa maituring na unfit for human consumption. May utos rin daw na kailangan higpitan ng release ng bigas dahil noong maupo siya bilang administrator ay 3 days na lang ang stocks ng bigas.
Pero by October, may advice raw na kailangan ng ibenta ang lumang bigas dahil umaabot na ang bagong ani kaya pwede nang i-release ang lumang bigas. Kailangan din daw ng NFA ng cash flow para sa ibang gastusin na ahensya. Base naman daw sa COA Circular 1989-296, hindi na raw kailangan ng bidding. Higit rin daw sa dalawa ang buyers ng bigas. Sa presyo naman na 25 pesos, ito raw ang maximum na pinayagan. Pero mismong si Bioco pa raw nagsabi noon na itaas sa 36 pesos per kilo ang bentahan, lalo tinaas naman na ang bilihan ng palay ng NFA. Nanindigan si Bioco na wala raw naging irregularidad sa kanilang pagdebenta ng bigas. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Heto na ang Thursday update sa inyong paboritong K-pop idols. D-Day 투어는 슈가와 어거스티로서 제 개인의 서사와 여정을 담은 아주 의미 있는 공연이었는데요. Isa lang yan sa mga masasaksihan sa feature film ni BTS member Suga. Tampok dyan ang highlights ng kanyang karera bilang si Suga at si August D bago pumasok sa military. Bukod sa excitement, masaya at very proud din siya na maibahagi ang kanyang journey sa Army. Samantala, excited na ang Iconics sa pagbabalik Pilipinas ni South Korean singer-songwriter at Icon member Bobby. Para yan sa kanyang solo concert na Bobby Zero Gravity Tour sa Manila sa March 17. Huling bumisita sa bansa ang grupong Icon noong 2023. Kumustahin natin ang konstruksyon ng Metro Manila Subway sa bahagi ng Quezon City. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Maki Pulido. Maki! Alam mo, Rafi, sinimulan na nga ngayong araw, actually kaninang umaga, no, yung paghuhukay para sa subway mula dito sa North EDSA Station. Nagkaroon ng seremonya para dito kung saan bumabasa magiging concourse ng subway si DOTR Secretary Jaime Bautista para sa turn-on ng tunnel boring machine. So 1.7 kilometers ang huhukayin mula North EDSA Station hanggang Tandang Sora Station. Inaasahang matatapos ito sa loob ng 1 taon. Kasabay ng naghuhukay mula Valenzuela Station hanggang Quirino Station. Bahagi ito ng Contract Project 101 ng subway, isang segment ng 33 kilometers na subway na inaasahang operational sa taong 2029. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Alam niyo, Rafi at Aubrey, may mga araw na akala mo normal lang, pero di mo alam, may big blessing palang parating, di ba? Life is full of surprises, ika nga. Kahit nga sa simpleng laro lang, may sorpresa palang nakaabang. Pwede. Ayan, pinapahulaan kay Danica Calizo ang salitang nakasulat sa isang papel. Kalaro niya ang kanyang kasintaang si Jodel Talabis. Ang hindi alam ni Danica, nakalagay pala doon, "Will you marry me?" Nang mag-expire ang 2 minutes, ipinakita na kay Danica ang nakasulat sa baylabas ni Jodel ng Sing Sing. Kwento ni Jodel, bago yan, nagpaalam muna siya sa mga magulang ni Danica. Binigyan naman siya ng basbas ng kanyang future in-laws. Congratulations! At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.